Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong inyong BP Sara Itok Tamilmel Duterte at bibigyan din natin ng puang ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? So, yung kay Pangulong Bongbong Marcos, isang article lang po yan. Pero, konektado pa rin dito sa ating pag-uusapan. Okay, so, baka magtataka kayo. Bakit kinokontent yan ni Tokis? Itok yan eh. Kasi po, meron na naman silang ginawa sa Department of Education. O remember, natapos po yung ating Sara Resign rally na binabatikos ng mga kapwa natin PBBM vloggers, supporters, no? Kasi sabi nila, yung iba hindi daw yan utos sa HQ o alam na this. Yung mga yon, so suporta lamang pag utos ng HQ. Yung pangalawa, no, sinasabing suporta pero may bitterness. Bakit? Naiinggit kasi nagawa nila yung rally. 'Di ba? Saka sasabihin may nagpondo kasi, may mga donasyon. Wala ka nang pakialam dun. Wala ka nang naitulong . Wala ka nang naiambag, dadaldal ka pa. Yun yung pangalawang klase ng grupo na sinasabing admin supporter. Yung pangatlo, yung legit, yung mga nandun sa nag-organize at pumunta diyan sa Sara Resign rally as DepEd. Hindi po pinapanawagan doon na mag-resign as BP kasi na-elect yan . Doon lang sa Department of Education. So you have 3 groups of sinasabing PBBM or admin supporter. May isang legit, may isang nagkukunwari, may isang utusan. So kayo, mamili kayo kung saan kayo susuporta, no? Yung bang hilaw, mapagkunwari, at totoo. Yun ang mga ganyan. So dito, baka magtataka kayo, ang problema ni Tokis dyan sa DepEd na yan? Bigyan natin ng pansin. Kasi po, sa mga Twitter or sa X, formerly known Twitter, may nakita po akong mga ang ganda-ganda na papuri sa inyong DepEd Secretary Itok at Tamilmel Duterte. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members. Dumarami po kayo, kaya kung gusto nyo pong magpa-member dyan, kung kayo po ay nakakaluwag lamang at saka ibuturan ng inyong puso, hindi po yung napipilitan lamang kayo. Hindi po tayo namimilit, no? At doon din po sa ating mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare. Continue sharing our videos para kumalat po yan, no? Ma-recommend ni YouTube at mag-like at mag-comment kayo. No? Kung sobrang haba ng ads, skip nyo na yan. 10 seconds, 15 seconds ad, may revenue na po yung videos na yan. Ang revenue niyan is 0.00001. Wala pang penny. Okay na yan. Hindi mahalaga yung ads, ang mahalaga yung content. No? Yun ang gusto nyong mapanood, no? Mapakinggan. Okay, ganun din po sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, no? Kahit papano po, through super chat, super stickers, super thanks. Ganun din po sa mga katuwang natin, mga regular natin na nandiyan po sa ating video premiere kung meron man, no? The likes of Marie Chris Hernandez, si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora, no? At doon po sa buong bayan ng Palawan, Zambales, Norte at sa West Philippine Sea. Tatandaan ninyo, si Simply Talkies ay advocate po ng West Philippine Sea. Atin ito, no? Mahalin natin ang Pilipinas. Si Itok, mahalin nyo ang China nyo. Di ba? Si
Ai Chang, Miyu, Kaluyal Wanobet, Kaluyal Senchang, si Beth M. Beth M, nagpa-member po. Maraming salamat, Miss Beth M. Si Miles Tan, Alex Andrade, Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, si Priscilla Acepcion, si Lorna Rafael, si Mami Lou Parker, Malditang Lola, si Jean Jager, Simply G Jenny, Ilocana Kana, Carclea, RN Tusen, Satori, si Danny Reynado, Mohamed, si Red, no, si Red, pasulput-sulput, si Honesto Pantala, si Luzana Nerpio, ang dami na po dito, Ludi Pamilar, Berna Bellapuerte, Marilyn Da Peña, Gerlis Mascarenos, no? Si Gerlis Mascarenas, nirecommend po ni Kaluyal Wanabet. Maraming salamat po, no, Miss Kaluyal Wanabet, at nire-recommenda nyo po ang ating channel sa inyong mga kaibigan. Si Marilu Delpin at Linda Lim. Tingnan nyo yan. At sa lahat po ng OFWs, no, ingat-ingat po kayo, and let us all pray together na para ingatan po at gabayan po ng Panginoon ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi po siya po ngayon ay napapalibutan na ng mga destabilizers, no? Lagi na lang pong siyang bombarded by negative issues na wala namang katotohanan. Tapos may mga mapagkunwari, mga huwad na mga PBBM supporters daw po, no? Okay? So, ito po, baka magalit kayo sa akin, bakit ganyan ang thumbnail o title natin? Sara Duterte, the best DepEd Secretary? May question mark naman po, kayo naman. Saka PBBM, nagbigay ng saloobin sa higher education. Yan, puro po edukasyon ang ating topic ngayon. Kasi, tignan ninyo kung iisipin natin, no, hindi naman tayo sa magmamayabang, the quality of education in our country is deteriorating. Meaning, no, pabulusok po, pabagsak. Lalong-lalo na sa akin, number 1, GMRC, the Good Moral and Right Conduct. Walang disiplina. No? Kung meron man, siguro 1% na lang. Because of what? Kulang sa disiplina, kulang sa pangangalaga, o whatever have you. Because of what's going on our society. No? Yung mga bata, mas gusto pa sa kanilang mga gadget. No? At yun na rin nakikita sa mga social media. Social media is so rampant, no? At hindi i-compare natin yan nung 70s, 80s. Ay, nako. Hindi naman sa pagmamayabang, pasensya naman po yung mga generation o whatever millennium kayo. Ako, hindi ko alam kung ako, alien yata kami na. Tatalino po. Matatalino, madisiplina, magagalang ang mga kabataan noon. Pero ngayon, na-deteriorate po. Ibig sabihin nung na-deteriorate, unti-unting nawawala no? Dapat ibalik natin yun. Kaya nga ang sabi ng Pangulo, di ba? Doon sa ng trapiko, may video po siya diyan. Sinama natin to dati. O puntahan niyo na lang yung Bongbong Marcos official Facebook page o ang kanyang YouTube channel. Nung nagsasalita siya tungkol sa trapiko. Di ba? Kulang sa disiplina ang mga Pilipino. Ika nga nila, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. So therefore, kung may disiplina tayo, no, gaganda ang ating yung pamumuhay. Kasi everybody will be following na yung maging tayo, yung sumunod tayo sa mga batas trapiko, mga iba't ibang uri ng batas na para sa ikabubuti natin at ng ating bansa. Kaso wala Siyempre, ang example niyan, yung example ng kabataan? Di ba tayong mga adult? Kung yung bastos ang ng kabataan, namulatan niya, walang mag-guide sa kanya. Ganito po nangyari dyan. Eto, no? Papakita ko lang muna sa inyo yung mga magagandang ipinapakita ng mga followers ng mga Duterte
sa kanilang mga X account. Papakita ko lang muna sa inyo. Dalawa po ito na nakita ko. Unang-una, ayan, pinagmamalaki nila yan. Ratings ng inyong itok-itok tamilmil na DepEd Secretary at BP. Yung mga survey firms, no? Yan. Presidential candidates daw siya. Top 1, 42%. Ayan. Top 1 sa most trusted government official. Most trusted daw siya. Talaga naman, 78%. Best performing cabinet official, 65%. Highest satisfaction rating, 61%. Siya lahat. Ikaw na. How to be Sara Duterte, di ba? Ikaw na ang magaling. Yun naman pala, napakagaling no? Okay, yan ang binibida nila. Talagang build up siya. Okay, sa mga survey firms na yan. Next, eto pa, ginawan pa nila ng ganyan. Ano daw po yung kanyang mga accomplishments, mga nagawa. Yan, tinan nyo. Medical assistance, burial assistance, public assistance, magnegosyo taday program, pagbabago, 1 million learners, and trees campaign. Di ba nakakita nyo yan minsan, yung nagtatanim sila ng mga puno? Pansarap program, kalusugan food truck, disaster na, relief, you can be BP. So therefore, hanggang BP na lang. Pero nasaan yung you can be a DepEd Secretary? Di ba? Yan ang aming BP. Nagtatrabaho naman pala Di ba, Hattori? Nagtatrabaho. Ang galing ng BP nila talaga. Ano ba ang pinananawagan? Ano ba ang pinananawagan? Hindi naman palisin as BP. Sige, bigyan nyo na yung accomplishment na yan. Kulang pa nga yan no? Umakyat ng bundok. Kulang yan. Magmotorsiklong mag-isa. Magpa-picture mag-isa. Di ba selfish lang? Bakit wala siyang picture ng kanyang family? Not like my Ninang Lisa. Happy Sunday, everyone. Ito, nakamotorsiklo mag-isa. Di ba? Namumundok mag-isa. Di ba parang Lenny lang? Nag-aabang ng bus, pauwi ng Naga. Di ba? Yun ang commonality nilang dalawa. Mag-isang nagpapapicture. Talagang pang sarili. Buti pa nga si Lenlen. May papicture sa mga kanyang 3 anak na babae. And all of them are girls. Ay, oo nga pala mga kababayan. Meron tayong subscriber. Hindi ko alam kung subscriber yan. Dahil daw, ano lang daw po ako. Dahil sa tawa ako ng tawa. No? Hindi ka professional vlogger. Sino ba nagsabi sa yung professional vlogger ako, gonggong ka? Dahil daw sa tawa ako ng tawa, yung ngiti ng kinti ganito, no? Nagmumukha lang daw akong vlogger dyan sa gedli-gedli. No? Iwasan ko na daw magtumawa-tawa kasi unprofessional. Sino ba nagsabing professional tong trabaho ko? Gago. Si Mike Abigail, di ba tumatawa din? Alam mo yung ganyan, kung sino ka man nandiyan po sa aking, sa mga comment section makikita nyo. Pero ang dami kasi nagko-comment. Yung iba pa, talagang siguro 99.9% positive. Siya lang yung gonggong na killjoy. Hindi marunong ng humor. Ikaw na gonggong ka, wag mo kong utusan Kung gusto mo mag-vlog ka ng seryoso, hindi ko lang alam kung magkaroon ka ng maraming guhit dito. Tignan mo sa edad kong to. Na 80 na. Nakita mo bang ang dami ko ng wrinkle sa mukha? Tingnan mo yung face ko, laylay na ba? Hindi. Kasi sa kakatawa ko, na-stretch ang aking muscle. Gunggong. Di ba? Unang-una, kung wala kang humor, sobra kang seryoso, ay baka makita mo na ang iyong tatay na si Digong, yung Prime Minister ni Baal. Kaya kung tumatawa man ako sa vlog ko, wala na kayong pakialam kasi that's humor nga Di ba? Humor. Alam pa lang, palagi na lang ako magmura dito. Di ba, Aichang? Lagi ako nakasigaw. Gusto nyo ba nun? Maganda, may humor. Di ba? Pag may humor, it's actually the versatility. Bubu. Pasensya naman sa nag-comment na yun, Mag-comment ka dun sa topic, hindi dun sa
Yung tinitignan mo yung aking pagmumuka, siguro sobra kang nababakla sa akin. Nababakla siguro yung gunggong na yan. Naiinggit sa aking tawa. Visit. O yan, balik tayo doon. Pinahapyawan lang natin yun. Tuturuan pa ako, di ba kay? Manood ka na lang. Di ba? Kung ayaw mo, di isa lang yan. Ha? Chupi-chupi. O di ba, munting tinig? Kala nyo si munting tinig lang marunong mang ganun? Pareho lang kami niya ni munting tinig sa pangbabar sa inyo eh. Di ba, munting tinig? Panoorin nyo yan, si munting tinig. No? Ewan ko lang kung ano. Si munting tinig yan, sinasabihin, high blood ka sir. Ay, talagang kagagalitan ka. Ako nga, sinisimplihan ko pa kayo eh. Di ba? Pero wag nyo kong galitin kasi talagang makarinig kayo ng malulutong na mura na hindi nyo masikmura. Dinadaan ko na lang sa tawa. Di ba, Ai Chang? Okay? Nga pala, segue pa rin tayo. Yung mga pinanonood po nating mga vloggers, influencer, tignan nyo na lang yung pumunta doon sa Sara Resign Rally. Andun po lahat sila. Hindi ko na po babanggitin. Sige, except kay Carcleya, saka si DJ Byron Music Topic TV. Nandito sa Amerika yun eh. Kaya, kung gusto nyo, manood kayo ng mga video sila, nandun lahat sila. Alam nyo na sila. Okay. Kala nyo, babanggitin ko lahat. Ang dami nun. Okay, napakita natin sa inyo, di ba? Ang gaganda. Tatrabaho naman pala BP nyo eh. Asan yung trabaho niya as DepEd? Eto yan. Papasukan natin ito, no? All the accolades ipinakita na nila. Okay, magaling. Best performing. Top choice for 2028 daw siya. Mananalo siya, Presidente 2028. Based sa survey. Okay? Based sa 1,200 o 2,500 survey respondents. Okay? Tandaan nyo yan, ha? It's too early. Okay? You can never tell. Time always change. Di ba nga, awit yun ng sino bang kumanta nun? Yung boy band, no? Even when the night changes. Sino ba yun? Sila Harry Styles? Ano bang grupo yun? Nakalimutan ko eh. No? Okay. Ngayon, itong si Itok, yung kanyang DepEd, may gagawin po. Di ba? Napakahusay. Di ba? Ayan po sa Manila Bulletin, no? DepEd opens application for senior high school voucher program for school year 2024-2025. Ayan. Ano po ba yung high school voucher program na yan? Yan po ay nasa isang Republic Act, mga kababayan. No? Republic Act number 8545, no? Na sinasabing yung extended government assistance to students and teachers in private education. Ito po, itong voucher program na ito ay naglalayon para po sa mga estudyante ng probably 11, no? Grade 11 or 12, na makapag-enroll sila instead of public to private. Ang layunin nito, itong voucher program na ito, is ma-decongest ang public schools from senior high school so they can go to a private school. Okay, so inopen up po nila yan. No, nag-start sila ng May 16. Okay, ito po ang quote ng sa DepEd Facebook. Ang senior high school voucher program ay isang financial assistance program na nagkakaloob ng subsidiya sa pamamagitan ng voucher para sa mga kwalipikadong senior high school learners na, wala naman sinabi dito, para daw sa high school lang yan, pero kung gusto nyong pumasok sa private school. Okay? In DepEd Memorandum 024 Series of 2024 signed by Undersecretary na naman, Annalyn Sibilia, the agency issued the timeline for the senior high school voucher program for school year 2025. Yan, nagpa-process na po sila, ganyan, yan. The deadline for the submission is on June 4th. So kung gusto nyo, kung qualified naman kayo and you don't want to be on the public school, you want to go to private school, pwede kayong mag-avail ng voucher na yan. Yeah, yan. Okay.
So, eto po yan. Now, di ba ang di ba ang gandang program yan? Senior High School Voucher Program. Now, ang program na yan ay may problema. Papakita natin sa inyo dito. Ha? Ito po, kung maalala nyo, yung nabanggit ni JDB, isa sa mga nabanggit ni JDB, yung nagsalita doon sa rally. Mga ghost students. Mamaya, sino tong mga ghost students na ito? Sasabihin ko sa inyo. Okay? Unahin muna natin. Mag-background tayo. Bakit itong Senior High School Voucher Program ng DepEd is very flawed? May kamalian. Hindi nagagamit ng tama itong voucher program para sa senior high school grade 11 or 12. Okay? Ito po, nung last March, nagkaroon po dyan ng Senate hearing. Unahin natin si Gatchalian. No? Dito po ulit sa balita ng Manila Bulletin. Ito po. Poor targeting led to senior high school voucher programs failure to decongest public schools. Poor targeting. Sino ba yung tinatarget niyan? Ito actually na i-vlog ko na ito eh. No? Ano ba yun? Para tuloy tayong si Jukebox Queen eh. Your Honor, sa tagal na po noon, hindi ko na po maalala. Pero ang sabi naman ng iba dyan, kaya hindi mo daw maalala kasi bangag ka. Ganun pala. So lahat tayo, bangag. Di ba? There are point in your life, no? Na sabi mo, ay, hindi ko na maalala yun, no? So therefore, bangag ka. Di ba? Sino ba nagsabi nun? Yung luka-luka dyan sa LA. Bobo! O, eto po, balik tayo dito. Senator Sherwin Gatchalian cited the lack of effective targeting mechanism as the reason for the senior high school voucher program failure to decongest public senior high school. O, kala ko ba ang galing ng DepEd Secretary? Bakit hindi sinama doon? Tapos nag-open up pa ulit sila for the school year 2024-2025. Diba? He noted that by offering vouchers, students can choose from a wide range of schools including private institutions. Kumbaga, isa-subsidize ka ng gobyerno through that program. Kung gusto mong pumunta sa private school at ikaw naman ay qualified based on their assessment. So, ang siste, mag-a-apply ka. If you are incoming senior high school, right? 11 and 12. Or 11 or 12. No, hindi pala 11 and 12. 11 or 12. A-apply ka. Ia-assess ka. Kung makapasa ka, then you get into the program. And then, you can choose, no? Kung anong institusyon sa private ang papasukan mo. Siyempre, punta ka na dun sa, tignan mo kung ano yung quality ng school, yung pagtuturo. Di po ba? O kung accessible sa'yo, hindi maraming gastos kasi subsidiya ka eh. No? When students opt for private school using these vouchers, it can alleviate overcrowding in public schools. Ibig sabihin, pag nag-avail ka nun, na-approve ka, meaning yung alleviate, it will lessen, madidecongest yung numbers of students in public schools. Kasi nga, itong high school voucher program nito, isang programa ng DepEd para hindi magkaroon ng overcrowding sa public schools ng mga seniors. Di ba ang dami niyan? 1:50? Di ba? Sa isang klase, 50 kayo, tapos dikit-dikit, ang init. O, nakakadagdag pa yung body heat sa init. Ito ang sabi ni Gatchalian that time. We should also prioritize poor students when implementing the voucher program. Tandaan nyo, ha? They should consider poor students. They should consider. For me, it's a waste that we don't solve the problems of congestion because we are randomly giving the voucher program to students.
That is why it is important that we have a mechanism for identifying congested areas and then allocating vouchers to those congested areas. Yan. Si Gatchalian kasi ang committee ng basic education. Ayan ang sabi niya. IEL learners refers to those who can no longer accommodated in classroom because of public school congestion. Alam niyo yung IEL learners, wala ka sa school eh. Doon ka na lang parang sa tabi-tabi. Ganun eh. Kasi nga, hindi ka na ma-accommodate sa loob ng eskwela dahil punong-puno na. Data from the DepEd and estimates from the Senator's Office revealed that 20% or 542,372 of 2.7 million senior high school learners are considered IEL learners. Wow, ang dami niyan. 500,000 ng mga kabataan ang mga IEL learners wala sa classroom. For school year 2023 to 2024, there are 1.2 million grantees for the senior high school voucher programs. Wow! Ano nangyari? Diba? May 1.276,677 to be exact na mga nakakuha ng senior high school voucher program. If those 1.2 million, yun nga yun, targeted the 542,000, we will not have any IEL learners anymore, which means there will be no congestion because the number of IEL learners is less than the number of beneficiaries. In other words, there are twice as many beneficiaries of the voucher program who are not in congested schools. Paano nangyari yan? Explain ko sa inyo mamaya. Ha? Okay. Ito nga, binigay ni Gatchalian yung Republic Act 8545 or the Expanded Government Assistance to Student Teachers. Meron pa ngang GASP ito eh. May GASP, may extended pa. Dalawa yan. Na? Ito kasi nangyari dito mga kababayan. Bakit nagkaroon ng 500,000 IEL learners during school year 23-24? Meron namang palang 1.2 na nagkaroon ng beneficiaries. Sabi niya, kung sana sa 1.2 na yon, puro talagang mga targeted na mga poor students, hindi tayo magkakaroon ng 500,000 na IEL learners. So therefore, there is a problem in the monitoring or targeting of these poor students na makapasok sa senior high school voucher program. Ano ang ginawa? Kasi selective. Bureaucracy. Bureaucracy. Ito example, ito na i-vlog ko to. If I can remember this right, Your Honor. Your Honors. Napag-alaman po nila, napag-alaman to nung Senate hearing, na ito palang mga private school, they are given a specific number of senior high school voucher program students. For example, 40 ang inallocate sa kanila. So therefore, dapat may 40 na poor students. They belong to the poor family. Na hindi nila kaya magbayad sa private school, but they are qualified. Supposed to be. Ang nangyari, mga kababayan, dahil itong mga pamilya ng poor students, even they are qualified, na-qualified sila, but they did not go through. They did not go through. Kasi, siyempre, other expenses yan. Libre ba ang books? Libre ba? Gaano kalayo ang pasay? Anong subsidiya, monetarily or financially, ang makukuha ng estudyante base dito sa program ng Senior High School Voucher Program? Mamaya, tuition fee lang yan. Hindi kasama dyan yung mga miscellaneous. Right? Yung other expenses. Siyempre, poor ka na nga. How can you afford that? Biruin mo. Private school ang pupuntahan mo. Di po ba? Aside from the uniforms, mamaya may singil-singil pa dyan, but you cannot afford it. Let's be realistic the way it is I look at it. Right? Siyempre, hindi na ako tutuloy dyan. Dito na lang po ako. However, yung private school na-allocate ng 40 students, siyempre, iisipin nila, ay, mawawalan tayo ng subsidiya. Kung magkano yun? Ang gagawin nitong mga to,
Nabulgar po yan. Nabulgar yan. Ang gagawin nila, they will give. No? Ibibigay nila yung slot dun sa mga nag-e-enroll na mga estudyante who can afford to pay a private schooling. They will select the administrators of that particular private school will select among their enrollees who can avail of the program, and they will submit it to the corresponding yung agency, kasi meron yan eh, yung PEAC. Mamaya malalaman nyo dito sa isang to, napakagaling nito. Doon nila sasubmit. Okay lang. So therefore, there is a monetary, no, na makukuha yung eskwelahan. Di ba? So therefore, yung bang naka-avail nung senior high school voucher program for the poor students are really poor? No. Ganun po nangyari. Natuklasan po nila, gatchal yan. Na-i-vlog ko yan eh. Di ba? Yan. Tingnan. Ito, ang haba nitong ng article ng Manila Bulletin eh, no? So, sabi lang dito, the senator also mentioned that the regions with the most number of private schools participating in the senior high school voucher program do not have the most number of congested schools. Kita nyo yun? While the National School Building Inventory as of June 30, 2023 shows that Region 7 has the most number of congested schools. The voucher management system as of March 15, 2024 shows that Region 4A has the most number of private schools participating in the... Nakita nyo? So there is a poor targeting ng DepEd instead of studying what regions in our country, what particular area in our country that is been hit by this congestion of students in their area. Hindi. Nakita nyo, sabi ni Gatchalian, no? June 30, 2023, yung inventory nila, yung sabi niya, while the National School Inventory, sila naging, gumagawa ng inventaryo o anong school ito, anong region ito, anong particular lugar sa Region 7. Thus, most all of the Region 7 schools have congestion in their schools. Napag-alaman nila, has the most, Region 7, o saan ng Region 7, kayo na bahala dyan, of congested schools. Pero, sila ang kakaunti ang voucher program sa senior high school. What happened? Tapos yung hindi dapat na makakuha ng itong program na ito, sila pang nakakuha ng marami. There is something wrong. Di ba? Ang tanungin natin, is that an effective one for the DepEd? Di ba? Kaya nga may nananawagan na mga grupo na si Sara ay bumaba na lamang. Di ba? Kasi inamin niya, she doesn't have any educational experiences. Ang nagtatrabaho ay mga undersecretary and ASEC. Di ba? Every time may tanong sa DepEd, I will let ASEC or USEC answer that. Di ba? O dito, anong basis ninyo? Bakit ang Region 7 ang binigyan nyo ang na-ignore? Bakit ang Region 4A ang mas marami pang nakakuha ng senior high school voucher program dahil sa dami ng private schools? Di ba? A 2018 performance audit report by the Commission on Audit already flagged at that time that DepEd had limited data on gas effects on the decongestion of public schools. Di ba? Ang sama. Ang sabi lang dito ng si Lawyer Tara Rama, Director 3 of DepEd's Government Assistance and Subsidiaries Office, assured the Basic Educational Panel that the GASPE guidelines will be revised. Kung hindi pa kayo masisiyasat, hindi nyo gagawin ito. O di ba ang galing lang ng DepEd Secretary? She should be leading this department, pero ganun pa rin, Tapos papakitaan nyo kami ng survey na the best. Tapos ibibigay nyo yung list of accomplishment. BP yan. Ang usapan dito ay DepEd. Diba? Her function as a BP may be good. But her functions and duties
and responsibilities as DepEd Secretary is a failure. Diba? Ayan o, kung hindi pa kayo mabubusisi, hindi kayo gagalaw. Diba? Tama, malay. O, eto pa, dagdagan natin. Aside from that, dito naman, kasi nabanggit ito, pero pahapyaw lang, pero mas maganda dito. No? Detailed. Sa GMA News Online. March 20 rin to, no? Pero nauna yung mas late ito kaysa doon sa report ng Manila Bulletin. Senate plugs 19,000 ghost students of senior high school voucher program. Ito yung binabanggit ni JDB. Isa sa mga yung nag-speech siya, nagsalita siya, di ba? Meron siyang ebidensya. Ayan, 19,000 ghost students. Biruin nyo yan. Paano nagkaroon ng 19,000 ghost students? Because of that. Poor monitoring. Ano ang ginagawa ninyo? Diba? Ikaw, DepEd Secretary, itok Tamilmil Duterte. What happened? Diba? What happened? Over 19,000 ghost students or undocumented. Undocumented. Beneficiaries of the voucher program under the e-GASPE were disclosed on the Senate on Wednesday. That was March, a long time ago. No? 2 months ago. Diba? Grabe oh. Actually, itong ni-scrutinize nila, yung COA report ng 2016 to 2017. Grabe ito. Andiyan po, mga kababayan, no? Nire-recap lang natin. No? Pero ang sabi ni Gatchalian, these are ghost students. The mere fact there are refunds, then there are ghost beneficiaries. Yung refunds meaning nagbayad ang ahensya doon sa mga private schools na meron daw sinasabing senior voucher program ng mga estudyante. If you admit to a refund, then that means you admit that there is something wrong. Whether a ghost student, a clerical error, or an administrative error, then there is something wrong. O ayan, di ba? Biruin nyo magkano ang nagastos dito. Gatchalian then showed the report from ito yung PEAC. Matatamaan to mamaya. From the Private Education Assistance Committee and cited as examples one school which has 80 million to be refunded, another with 68 million, and a third 14 million. Nakita nyo yun? Ang laki sa isang school lang yung iriripan ng gobyerno. Ha? 80, 68, how much is that? That's 80 plus 14, 94 plus 68. O, 94, ilan na yon? Kayo na nga, baka manlen-len ako dito eh. Ha? 162 million to be exact. How did it reach this big? Because if it is one transfer, maybe administrative error. I would assume it will not 200s. I saw it in PEAC report that we are still expecting 239 million to be refunded. Paano umabot ng 239 million ang i-refund from the voucher program? And then one school can rack up to 80 million pesos in terms of refund. Ano ito? Naipon or the magnitude of students? 80 million? Gano'ng karami estudyante? PEAC Monitoring and Processing Officer Roderick Malonzo replied that in the case of the first school, it was not able to present any documents proving and substantiating the existence of about 4,600 pupils. Ang tanong, pag ito hindi nabusisi ni Gatchalian, malamang, tegi na ang 239 million. Kasi sabi dito, yung daw isang school, they cannot prove the existence of 4,600 pupils. Isipin nyo, pag hindi yan naimbestigahan, hindi nakita ni Gatchalian, what will happen to 239 million pesos? And mind you, who is heading, sino ang head nitong PEAC na ito? No other than your DepEd Secretary. Di ba ang galing lang? Ang galing magpakita ng mga achievements. Actually, may nakita pa akong gawa ng mga dutards na achievement niya kasama yung DepEd. Nung binabasa ko, that's baloney. We specifically asked for the class records of the BPBs
voucher program beneficiary. The school form the school form 1, which is a DepEd required school form, DepEd school form 2, and their birth certificates. Unfortunately, for majority or for a big portion of their BPBs, they were not able to present any document during the visit, during the monitoring activity. So therefore, ano ang sabi ni Gatchalian? If the PAC report on undocumented e-GASPE beneficiaries will be summed up, Gatchalian said the number will be close to 19,000. This prompted Gatchalian to ask, can I call them literally ghost students? Yes, sir! Correct! Ang sabi naman ni Malonzo, they can call them undocumented daw. Weh! Ang laki mga kababayan. O yan, pinakita natin sa inyo, ha? Problema yan. I don't know if nasolusyonan na ito. Ha? Now, babalik tayo dito sa isa pa. May another ghost beneficiaries. Aside yung kay Gatchalian. Ito kasi, prior to kay Gatchalian, mas nauna to. Iyan po, si Rapi Tulfo. Pinost po ito ng Impact Leadership way back March 4th. Ano ang sabi ni Rapi Tulfo? Another hearing din yan. 12,675 ghost beneficiaries. Tulfo criticized DepEd's tuition subsidy program. It was revealed that there are 12,675 ghost beneficiaries who receive money from the DepEd government assistance. Ito yung GASPE. Hindi pa ito yung extended GASPE. Yung Republic Act, di ba, 8545 yung e-GASPE. Hindi ko alam kung anong Republic Act itong GASPE na ito. Resulting in a loss of 300 million for the government. Nawala na. Naubos na. Ha? Basahin natin dito. Nag-hearing siya ng February 28. Ayan po. Ha? The hearing was prompted by a group of parents and students who stormed a college on February 23rd, complaining that their children could not enroll due to DepEd not paying their tuition subsidy. During the hearing, it was revealed that there are 12,675 ghost beneficiaries who received money from the program, resulting in a 300 million pesos loss for the government. Tulfo recommended that the list of GASPE beneficiaries be made public online to improve transparency and suggested that DepEd submit the financial statement of the PAC to the Commission on Audit for auditing. Biruin nyo, yung mga magulang nagpunta doon sa school, ayaw nang tanggapin yung mga anak kasi hindi nagbabayad. Yung gobyerno na silang nag-umpisa ng programa na yan, tapos nawalan pa ng 300 million pesos. Paano nangyari yun? Diba? Ang galing talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang galing ng DepEd Secretary nyo. Nilist down ng mga minions nila yung accomplishment niya. Teka, hanapin ko yung pinakita pa nilang accomplishment niya, mga kababayan. Ang galing talaga, bilib ako. Ayan, tignan ninyo. Tignan ninyo. Ang dami, diba? I-save natin yan. Yan ang sabi ni Tulfo. Ito pang masakit dyan sa sinabi ni Tulfo, mga kababayan. Itong PAC, nung kinompronta niyang mag-submit para ma-audit sa COA, ano ang sabi ng COA? They are refusing to be audited. Na-vlog ko yan. Nandyan yan. Doon sa ni Rapi Tulfo sa kanyang official Facebook page o nandun sa Senate of the Philippines. That was, sundan nyo na lang to, February 28. Magti 3 months na no? Nagalit ako dyan. Biruin nyo, isang governing body sa DepEd na pinamumunuan ng DepEd Secretary ayaw magpa-audit. Bakit? Ano tinatago? Hindi naman sila private entity. Their funds is coming from the DepEd itself. They are just governing this assistance through Republic Act, GASPE and e-GASPE. Diba? You lost 300 million pesos in GASPE. You have 19,000 ghost beneficiaries yung tinalakay ni Gatchalian, and also you lost, meron kang 12,675 ghost beneficiaries. Diba? Libo-libo. Buti sana kung 10, 5 lang ang ghost beneficiaries, I can take that. Pero ito milyon
300 million plus 239, how much is that? Half a billion pesos. You are losing money. Mind you, that's why okay lang na mawalan sila ng pera, gumasto sila kasi ano? O ayan, di ba? As usual, may tumawag na naman. So, half a billion pesos, okay lang na gastusin yan. Hindi nila alam, di ba? Waste. Loss. Kasi bakit? Number 1 budget yan, taon-taon eh. Trilyon nga ang budget nila ngayon. Di ba? Magkano budget nila? Almost a trillion. 976 billion. Okay lang mag-lose tayo yan. Ito lang naman, 300 million. Walang kwenta yan. 239 million. Walang kwenta yan. Tapos ayaw magpa-audit nitong Private Education Assistance Committee sa COA. Bakit? Diba? Yan, kaya nga nagtaka si Tulfo. Ahensya kayo ng gobyerno, under kayo ng DepEd na napakalaki ng budget, pero ayaw magpa-audit. Ang daming multo sa DepEd. Pero, ang galing magaling talaga si Itok-Itok, diba? Kaya mali ba na manawagan? Incompetent? Eto pa, latest. May 18 report ng Manila Bulletin. Galing talaga ng DepEd Secretary nyo. Di ba? Gatchalian to DepEd. Bring 11 million out of school children, youth, back to school. Ayon. No wonder, di ba? Nung natapos na ang enrollment for school year 23-24, si Castro ng ACT Teachers Party List questioning the discrepancy ng enrollment. Kasi milyon ang unregistered. Pero binatikos ng mga minions ni kakampi ni Duterte. Ha? Ganon. Hindi mapaliwanag ni Duterte saan napunta yung mga bata. Di ba? Di ba trabaho nyo yan, DepEd? Ha? Yan patunay Senator Gatchalian called on DepEd to conduct an aggressive back-to-school campaign that will focus on the almost 11 million out-of-school children and youth in the country. The senator made the call following the release of report from the Philippine Statistics Authority, which revealed that 10.7 million children and youth aged 5 to 24 are out-of-school children and youth. The PSA defines OSCY as individuals who are not attending formal school. Bakit? Di po ba? Ayan, nandiyan po yung numbers. Gatchalian, who chairs the Senate Committee on Investigation, pointed out that this OSCY can enroll in the alternative learning system, a parallel learning system that provides viable alternative to the existing formal education instruction. O how? Ano yun? Republic Act pala yan, ALS na yan, no? Republic Act number 11510, which Gatchalian authored and sponsored this 19th Congress, institutionalized the ALS to give out-of-school children in special cases and adult learners a second chance to complete basic education. O anong programa? Anong programa yan? Under the ALS law, out-of-school children in special cases are school-age children who are not enrolled in elementary and high school because of economic, geographic, cultural, and other barriers. Out-of-school children in special cases include learners with disabilities, indigenous peoples, children in conflict with the law, learners in emergency situation, and other marginal sectors. Hindi man lang ito natugunan ng pansin. Sabi nga, bring back. Bring. Ibalik nyo sila. Ano ang ginawa ni Tamil Mel? Ha? Di umakyat ng bundok. Nag-shopping ng halaman sa QC after bumaba ng bundok. Nagpunta sa rally kay Kibuloy. Tapos may mananawagan lang. Meron namang mga pruweba. Nagbibigay lang ng saloobin, ine-exercise ang freedom of expression and freedom of speech and all the rights they are afforded based on our Constitution. Minamaliit pa. No? Pero pag sila, okay lang. Ganun.
Di ba? Ay, nagkabayaran dyan. Ganon. Nilangaw kayo. Ganon. Hindi kayo naglinis. Ang dumi ng iniwan ninyo. Ganon. Ganon po ba panuntunan nyo? Bakit hindi nyo alamin? Ano yung ipinagsisigawan nila? Bakit kailangan mag-resign ni Itok-Itok as DepEd Secretary? Nandoon. Pero kayo dahil bulag nga kayo sa last name na Duterte, no? Akala nyo napakagaling niya, ayan no? Care to explain these ghost students, these ghost beneficiaries? Tapos ayaw pang magpa-audit ng isang komisyon na siyang pinangungunahan ng inyong DepEd Secretary? Galit na galit kayo sa COA? Tulad lang nung tatay niya. Ano ang sabi nung tatay niyang Prime Minister ni Baal? Ihulog ko pa sa hagdanan niyang mga COA auditors na yan. Kung wala kayong tinatago, papasukin ninyo. Di ba? Hindi naman ICC yan. Kasi mahuhuli ang libro ninyo. Na baka hindi lang 500 billion pesos ang nawawalang pondo. Utang ina. No? Tsani lang ng 900 billion pesos yang 1 billion pesos o 500 billion. Tsani lang yan. Yun yung 125 million, ilang araw lang ginastos, di ba? Ang sabi sabi nyo 11 days ba? Yung sabi ni Stella Kimbo, no, napatunayan niya, kaya nga siya tumigil sa kakadepensa, kaya pinagalitan din siya nung kanyang partido, LP. Napatunayan niya, hindi pala 25 days, 11 days. So therefore, if she can spend that million pesos in 11 days, baka napakabilis ding bitawan ang pera na hindi naman talaga sa kanya. Di ba sinisigaw nila, hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan, Tamilmil. Di ba? Oh, ang galing talaga. Ang galing. Sige, depensa pa more. Di ba ang galing-galing lang, Mami Peng? O, di ba, kudos? O, tandaan nyo ha, yung tatlong mukha ng mga admin supporter. Yung isa, depende sa HQ. Yung isa, inggiterong biatch. Dalawang huwad na yan. Ha? Huwad. Yung huli ay yung totoo, no? Na sumusuporta. Walang politiko, walang bayad, walang inggit, at hindi huwad. So, saan kayo dyan? Kanino kayo susuporta? Ha? Dito? Dito? O dito? Asensya naman. Mami Peng, di ba? Alam mo na kung kanino ka susuporta. Di ba? O. Intindihin ninyo. Pinakita natin sa inyong ebidensya. Yan din ang isa sa tinukoy ni JDB. Ulitin ko lang. The ghost students, at the same time, 12,000 ghost beneficiary. If you will compute o to sum it up, yung amount lost is 500 billion pesos. Diba? Ganong kagaling si Itok-Itok. Eto na. O, pahapyawan lang natin ito. Ano ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Kinampihan niya pa si Sara sa matatag program niya. O, diba? Mahal na mahal ng Pangulo ang kanyang BP. Because he is giving her a chance. Pero that chance is running out. Pag itong PISA result, mag-exam yan PISA Yung sa international na mga 15 years old natin, mag-e-exam in the areas of math, science, and reading. Diba? Bokyang-bokya tayo dyan. Bagsak tayo. Diba? Out of 80, 78. Out of 80, 79. Out of 80, 78. Yun yung mga reading, math, and science respectively. O now, tingnan natin ang 2024.
time na yan ni itok-itok. Tingnan natin. Tapos, sabi ng Pangulo, inaprubahan niya na yung school year 24-25, mag-start na nitong June. I-adjust na natin, ibalik na natin sa dati. O di ba tuwang-tuwa sila nga eh. Di ba? Ngayon, eto pa, no? Eto naman, still on the education. Naglilintay ang Pangulo kasi based on the Asian top 100 na universities or colleges, wala ni isa sa ating mga eskwelahan na higher education institution ang nag-crack sa 100. Even yung mga universidad ng bayan, yung pang matitilino, scholar ng bayan sila, matatalino sila, kami ang magagaling. Yung UP, wala. Yung mga pang mayayaman, wala. Wala sa top 100 ng Asian top performing schools na higher education. Ano lang sabi ng Pangulo? Marcos says more work is still needed to improve PH education. More work. There's so much work to be done to improve the country's academic performance. Ayan ang sabi ng Pangulo base sa ulat ng Politico. This just goes to show that much work is still to be done. We must pursue a comprehensive and an all-encompassing strategy that will turn this trend around. The state of our education today shapes the future of the nation. The battle to win the future is waged in today's school, where we should arm our young men and women with the right skill not to only survive, but to thrive in a rapidly changing world that does not wait for anyone. Ayan po ang sabi niya sa yung National Higher Education Day Summit, no? Ayan. The problem is, ang tanong, buti kung makatungtong pa sila ng higher education kung mahina ang foundation doon sa basic learner. Tingnan nyo, napansin na ng Pangulo, marami nga nagagalit sa kanya dyan. Yung mga Makabayang Black, galit na galit dyan sa Pangulo dahil sinabi niya, napikon po ang Makabayang Black dyan, pero di natin pag-uusapan yan. Ang punto natin dito, that our education is in dire need of overall, in dire need of a good, competent secretaries. Whether it is on the basic education or in the higher education. Sino ba yung SATCHED? Di ba si Prospero de Vera? Punong-puno rin ng kababalaghan dun eh. Di ba? Both of our institution, kasi ang DepEd department yan, yung CHED under the Office of the Vice President yan. Sipin ninyo. Di ba? Mostly, sa basic education, if there's a failure in there, baka hindi ka na makatungtong ng higher education. So, tama ba yung panawagan na Sara resign? Sa akin? Yes! Yes. Okay? So, yun lang po. Kayo po, ano pang yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.